Ziwa from Romania, updan nyo kami isang akon nga banak, isang akon nga bata nga pumunta dito sa may dediman kay makanvas kami sang carpet. Siyempre naman na malamig na dito so kailangan talaga namin ng carpet pero hindi ko na kayo dadalhin sa loob kasi ang daming tao today. At hindi pala kami nakakita doon ng carpet kasi wala siyang sizes. Grabe na talaga yung presyuhan ng carpet ngayon ba? Tapos nandito kami sa isang store, dinala namin dito yung yan at tingnan nyo dito talaga siya agad dumiretso sa mga toys ba. Itong yana kasi mahilig to siya sa mga laruan, especially mga car ba. Pero itong pink na car, hindi niya masyadong gusto. Pero ang green, oh, hawak na hawak niya yan. Sabi ko sa kanya, isa lang dapat yung bibilihin niya at pumili siya kung anong gusto. Pero wala naman siyang mapili kaya sabi ko, wag na lang tayong bumili ah. Nandito na pala kami sa bahay at binuksan ko itong blinds kasi kanina sinirado ko. At ito na pala yung kangkong ko. Tingnan nyo, di ba? Ang ganda na ng kanyang tubo. Tapos yung kangkong din na nabili ko kay Ate Marjeline, meron na rin siyang mga gamot. Ang problema, hindi kami nakabili ng pot doon sa may Tidiman kasi nakalimutan ko. Kaya by the next day na naman kami bibili ng pot at ito na rin yung aking kamot. Ewan ko ba bakit wala pa diyang gamot yung aking kamote ba? Matagal siguro itong mga gamot-gamot ba? So hinayaan ko lang muna dyan para naman sa taglamig. Meron akong mga dahon-dahon na makain ba? Pero tingnan niyo itong alugbati ko. Meron na rin siyang gamot about timing. Gidinay ko makabakal na kami sampat ba? Yung iba dito is ibibigay ko sa aking kaibigan na si Ate She. Para naman makakain ba siya ng alugbati. Paborito niya rin kasi yung alugbati tsaka kangkong ba. Dito ko lang siya nilagay sa may bintana kasi dito maganda talaga yung silak ng adlaw. Alam niyo naman na yung mga ganitong halaman, kailangan talagang masilakan ng adlaw. Binalik ko na rin dito yung aking air fryer kasi yesterday nagluto ba ako dito sa aming air fryer ng karnats or sausage para sa aming pananghalian. Lumabas pala kami ng yana at nakita namin yung aking asawa na naghahakot siya ng lupa kasi ilalagay niya doon sa may gilid ng aming kudal ba. Kasi yung lupa doon hindi pantay. Kaya sabi ko sa kanya, lagyan mo doon. Kasi by the next year, magtatanim ako doon ng bulaklak para maganda yung sa gilid ng aming bahay. Tapos lumipat kami dito sa may harapan ng aming bahay kasi pinapatanggal ko rin itong balas tsaka yung maliliit na bato papunta doon sa malikod ng aming bahay kasi magsa-start na kami ng aking asawa na magsemento. Kami lang dalawa magsemento. Tingnan nyo, yung nilagay niya na lupa dyan, maganda 'di ba?